Bumuna ang Department of Agriculture ng task force na tututok sa paghahanda para sa pagtama ng El Nino sa mga susunod na buwan. Layo nitong ibsan ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. May news to go si Mav Gonzalez. Tagtuyot at pagbaha. Dalawa ito sa epekto ng El Nino phenomenon na posibleng tumama sa bansa ngayong Hunyo o Hulyo. Ang El Nino ay ang pag-init ng tubig sa dagat Pasipiko na gumugulo sa climate patterns ng mundo. Noong 1998, aabot sa 74,000 ektarya ng sakahan ang napinsala ng El Nino sa 18 probinsya sa bansa, batay sa datos ng Department of Agriculture. Labis na naapektuhan ng produksyon ng bigas at mais na bumaba ng 30 hanggang 50%. Sa Mindanao, 74 ang namatay at nagutom naman ang halos kalahating milyong pamilya kabilang ang mga katutubo. Kinulang ng supply ng tubig ang General Santos City at mga karatig na lugar. Nagkaroon ng mga sunog sa ilang bundok dahil sa matinding init. Kaya para paghandaan ng El Nino, bumuo na ng task force ang Department of Agriculture. Ito'y para maibsan umano ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Tinukoy na rin ng ahensya ang mga lugar na posibleng lubhang maapektuhan, kabilang ang ilang probinsya sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Nakatakdang bumuo ng plano ang El Nino Task Force sa susunod na linggo. Ngayon pa lang, naghahanda na rin ang Maynilad at Manila Water dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Ang Maynilad, sinabing sapat pa naman ang supply na ibinibigay sa kanila ng National Water Resources Board o NWRB. Pero kung hindi raw umulan sa buwan ng Hunyo, kung sakali man magkakaroon ng El Nino by fourth quarter or maaring ang effect pa niya, it could extend up to early next year. So, siyempre, kailangan nga natin talaga ng conservation in order for us to preserve at least the level of Angat. Mav Gonzalez, GMA News.